Ang sinumang kumakain sa katawang aking hain ay nananan sa akin. Alleluia, Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Ganyan din naman, ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila, bagamat kumain niyon. Sinabi ito ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa sinagoga sa Capernaum. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po muna ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Poong Jesus Nazareno. Pakitanong nga ang katabi kung kumain na. Kumain na ba? Mahalaga po yung pagkain dahil kung hindi, manlulupay-pay tayo. Kailangan tayong busog lagi dahil lalo pa sa mga panahong ito, mainit. Hindi lang ang panahon ng mainit, pati mga isyu sa gobyerno, mainit. Pati sa Meralco, nag-akainit ng ulo sa sobrang taas ng singil, sasabihin dahil mainit, pero sana dahil mainit, nag-a-adjust din lahat, Kaya maganda po at napakahalaga na kumakain tayo. Pero pakitanong nga ulit yung katabi, kailan ka huling kumain? Yung pagkain na pinag-uusapan natin dito, tandaan niyo po, Of course, gaya ng sabi ko, mahalaga yung pagkain pisikal. Yung may kanin, may ulam. Pero yung pagkain na pag-uusapan natin dito ay higit pa ang maibibigay sa mga pang-araw-araw nating pagkain. Dahil ang sabi ng Poong Jesus Nazareno, hanggat hindi kayo kumakain ng aking laman, umiinom ng aking dugo, hindi kayo mabubuhay. Sabihin niyo nga po, mabubuhay. Buhay ba yung katabi o ano ba?
Buhay pero walang buhay. Buhay pero parang walang saysay ang buhay. Kaya nawa, no, sa araw na ito, Biyernes, nagtitipon-tipon tayo, mga tinatawag natin na ating mga sariling deboto ng Poong Jesus Nazareno, na napakahalaga sa kanyang pagtuturo sa araw na ito, ipinagsisigawan sa atin kahit ng mga nakalipas na araw na sinasabing, kumain ka, tanggapin mo ang tinapay na ibibigay ng Poong Nazareno. Kumain ka ng tinapay na bumaba mula sa langit. Kung gusto mong mabuhay, kumain ka. Kasi yung katotohanan, marami sa atin din naman ang pumupunta dito sa simbahan ng Quiapo, lalo na kapag Biyernes, para lamang magtaas ng kamay sa Poong Nazareno. Na pag sinabi pagtaas ng kamay, Lord, pengi naman. At anong hinihingi? Lord, penging pera. Lord, penging magandang kalusugan. Lord, penging trabaho. Lalo na sa trabaho. Kasi kapag walang trabaho, wala kang pambili ng mga bagay na gusto mo na inaakala mong magbibigay ng buhay sa iyo. Pues ngayon, sinasabi, maganda nandito tayo at hindi naman pinagbabawal at sinasabi na itigil natin ng pagtaas ng kamay, paghaplos sa Kanya, pagpila, kahit napakainit. Pero wag mong kakaligtaan ng pinakamahalagang bagay na dapat mong tanggapin ngayon, ang katawan ni Kristo. Yun nga lang, no? Sabi nga sa Ebanghelyo, yung mga Hudyo noon, habang ipinapaliwanag ito ng Poong Nazareno, naguguluhan sila. Nagtatalo-talo sila kasi hindi nila lubos maisip. Sabi, paano niya ibibigay ang kanyang katawan? Ano? Babalatan ba natin siya ng buhay? Ano to? Cannibalism ba? Para makain natin yung sinasabi niyang, kainin niyo ang aking laman? Hindi ko po alam, no? Sana hindi na kayo naguguluhan kasi yung sinasabing katawan ni Kristo, laman ng kanyang laman, itong kapirasong ito ng tinapay. Ito lang, kung mananalig ka kay Kristo sa Poong Nazareno, ito lang, sapat ito para bumalik o manumbalik ang sigla mo, para manumbalik ang saya mo, para magkabuhay ka. Ito lang. Kaya lang, minsan, sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, huwag kang mag-inarte. Nandito ka na di ba? Nandito ka na, tapos hindi ka kakain. Tapos aasahan mo na pagpalain ka ng Poong Nazareno, ito mismo higit pa sa pagpapala na hinihingi natin kasi ito magliligtas ito sa atin. Kahit anong haba ng pila mo, ng pagtitiis mo sa init, makahawak ka man lang doon sa imahe ng Nazareno na sa atin pong mga deboto talagang mapaghimala, pero hindi ka maliligtas niyan. Kasi hindi naman yun ang sinasabi ng Poong Nazareno. Ulitin ko, hindi pinagbabawal ng Nazareno, kaya nga tinatawag niya, lumapit kayo sa akin. Pero pag lumapit, pag sinabi niyang, kanin ninyo ang aking laman, ang aking katawan, kumain ka. Kasi matindi yung pagsubok na pinagdaraanan mo. Matindi yung kung saan mang sitwasyon ka ngayon, at alam nang kailangan mong magpalakas. At ito yung magpapalakas ang katawan ni Kristo. Hindi ang mga politiko ang magpapalakas sa iyo. Kuha na nila yung gigil ko no? Wala nang ginawa, kundi magsiraan, maghilaan. Ano ba bang ginagawa nila, no? Magkakakampi, bukas magkakaaway, maglalaglagan. At sana nakikita nyo rin talaga na hindi ang kayamanan. Kasi ang dami na nilang pera. Di na nga kasya sa bangko. Nasa maleta na nga Pero wala pa rin silang buhay. Gusto nyo ba ang ganong buhay? Ang gulo ng buhay nila. Bakit? Kasi pilit silang lumalayo sa Diyos.
At tayo, baka doon din tayo patungo na gusto lang natin pera. Lord, kung Nazareno, pengin pera. Pero inilalayo natin ating sarili dahil, eto na bibigay na nga sa iyo ang kanyang sarili. Pero ayaw mong tanggapin. Kasi iyak-iyak ka dyan. Kung Nazareno, tulungan mo ko. Halos, sino pa ba ang lumuluhod dito? May mga lumuluhod pa ba mula doon sa pinto hanggang dito? Diba? Pero pagbibigay na, ayaw. Hindi naman, sabi nga, kung mahilig ka sa buffet, pues, eto, wantosawa ka din. Sa tuwing dadalo ka sa misa, sa tuwing dadalo ka sa pagdiriwang nito, kumain ka. Huwag na kung ano-ano pang mga idadahilan mo na, ay, hindi ako karapat dapat. Lahat tayo. Kaya nga, di ba, pag sinasabing, ito ang katawan ni Kristo, lahat tayo nagsasabing, Panginoon, hindi ako karapat dapat na tumanggap sa iyo. Kasi wala, kahit nga kaming pari wala ni isa sa atin ang pwedeng sumigaw na, ako karapat dapat ako. Hindi Wala. Kahit gaano tayo makamakasalanan, ibibigay niya ang kanyang katawan. Naalala niyo po yung huling hapunan, di ba? Kasi nasa Pasko tayo ng pagkabuhay. Di ba? Nung huling hapunan, alam niya ang mga ugali ng mga alagad. Alam niya sinong magkakanulo, alam niya kung sinong magtatatwa, alam niya sinong tatakbo, pero lahat sila binigyan niya ng tinapay. Binigyan niya ng pagkain. Pero yung pagkatapos niyan, yung desisyon nasa sa atin pa rin. Pero yung paanyaya, manalig ka, manampalataya ka, tsak, yung biyaya at pagpapala na hinihingi mo, ipagkakaloob sa iyo yan nang hindi mo pa namamalayan, higit pa sa inaasahan mo. Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, kumain ka. Pag hindi kayo kumain, sasampalin ko kayo mamaya. Di ba? Pag pinapakain, aayaw-ayaw. Ito na yung pagkain ng kaligtasan natin, ito na . Kahit anong dami ng pera mo, hindi mo yan pwedeng dalhin sa langit. Hindi mo yan pwedeng sabihin na, ay marami akong pera, papasukin mo ako. Hindi . Kasi kung dito pa lang sa lupa, tandaan nyo kung dito pa lang sa lupa, hindi mo tinatanggap si Kristo sa anyo ng tinapay, huwag kang umasa na tatanggapin ka sa langit. Wala ito sa yaman, sa dami, o sa konti, o kahit wala. Hindi yan ang magliligtas sa iyo. Alam ko, kailangan natin yan, pero hindi yan dapat natin pagtuunan ng pansin na parang diyan nakadepende ang kaligayahan mo. Kasi ang sinasabi ni Kristo, naririto ang buhay, ang tinapay ng buhay, ang pagkaing magbibigay ng buhay sa iyo. Okay, sabi ulit sa katabi, kumain ka. Tama na yan kung anong dahilan mo kasi matagal na yung dinadahilan mo kung bakit hindi ka kumakain. Matagal na yan at alam na ng Nazareno yan. Sasabihin nyo, hindi po kami kasal. Alam na ng Nazareno yan. Kaya lalo ka dapat kumain. Ay, may kasalanan po ako, nagsugal po ako. Alam na ng Nazareno yan. Nanloko po ako, nagnakaw po ako. Alam na ng Nazareno yan. Pero ibibigay pa rin niya ang kanyang sarili dahil kailangan mong mas maging malakas para nang sa ganon, maituwid mo yung mga bagay na sinasabi mong hindi ka nagiging karapat-dapat. Hopefully, pag kumain ka ng kumain, maging malakas ka, makapagdesisyon ka. Itigil mo ang bisyo, itigil mo ang pambababae, itigil mo panlalalaki, itigil mo ang pakikiapid, ititigil mo ang pagnanakaw. Kasi malakas ka na dahil sa katawan at dugo ni Kristo. Amen?